For as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. So, alamin. Ano yung dapat nating alamin? Romans 12, 1 and 2. Serve Him acceptably. Kaya let us have grace. Romans 12, 1 and 2. Pwede ba nating malaman paano tayo mananagumpay? Pwede ba? Kaya nga natin inaalam eh. In fact, katulad sabi ko kanina, to most of us, matagal na nating alam. Kaya lang ayaw natin gawin. Tama? Kaya nagtataka ka, ba't paulit-ulit na lang? May nabago ba? Wala namang binago eh. Kasi ganun ka pa rin. Kaya na nagugulat ka, nadidismaya ka, bakit ganun ka pa rin? Huwag ka magulat. Kasi wala ka namang binago eh. Kasi kung ang problema, sarili natin, ang solusyon, sarili rin natin. Yan, Romans 12. At ang pakiusap dyan, kung Kristiyano ka, parang awa mo na, yun yung sinasabi sa 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa awa at habag ng Diyos. Ano sabi? That you present your bodies a living sacrifice. Ngayon, alam na natin kung anong sikreto. Paano tayo mananagumpay. Ibigay natin itong buhay nito sa Kanya. Hello? Yeah. That you present your bodies a living sacrifice. Ano yung next word? Holy. Ano yung next word? Acceptable. Which is your reasonable service. So sa pag-alam natin kung paano natin masusolusyonan yung problema natin, ang solusyon nasa atin. Of course, I'm not saying na solo mong responsibilidad, no. Pero meron tayong dapat gawin para maging acceptable yung worship natin. Ano sabi niyan? Bigay natin ang buhay natin sa Kanya. Huwag na tayo ang maghari sa ating buhay. Basta buhay ko to walang pakialam ng kahit sino. Yun yung problema. Buhay ko to Dito ako maligaya Yun yung problema. Kasi kung yung kaligayahan niya, salungat sa kalooban ng Diyos, kahit ano pa ang gawin mo, pagbalik-balik ka rin yan, mali pa rin yan. Tama. Kahit ano pang pangangatwiran mo, pag nagbigay ako limbawa, kasi sa totoo lang yung alamin, listen, yung alamin, tagal na nating alam. Ayaw mo lang. Tama ba?
Kasi kung matagal na natin ginawa, matagal na tayo nagbago. At kung nagbago tayo, makikita natin ang epekto. Tama ba? Romans 12. Ngayon, nakita niyo yung word na acceptable? Nagtatahi tayo, mga kapatid. Principle after principle. Na yun pala ibig sabihin nun. Kaya posible ang pananagumpay. Posible. Kung ipapagamit natin ang buhay natin. Kaya yung obedience, yung obeyed from the heart na pinag-aaralan natin, kung mangyayaring tunay sa buhay natin yon, kita ang epekto sa buhay natin. Pag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, may bubuti ba? Mapapasama ka ba? Mamamatay ka ba? Bakit yung iba takot mamatay? Kasi katapusan na ng kaligayahan niya. Kung ang kaligayahan mo nandito lang sa mundo, nako, hindi ka nabubuhay. Buhay ka, patay ka na. Yung namumuhay sa kalayawan, naglalamira sa kasalanan, buhay pa, patay na. Bakit? Kasi ang tunay na buhay nasa Diyos, nasa Panginoon. Therefore, to me to live is Christ and to die is gain. Ang kahulugan, ang kabuluhan ng buhay ay sa Panginoon. Yung mamuhay ka para sa mundo, para sa kalayawan at kasalanan, sinisilaban na kaluluwa mo, buhay ka pa. Kaya ang solusyon, para makapasok ng langit, yung namumuhay sa kasalanan, anong solusyon? Hello? Anong solusyon? Pagsisisi. Kaya kahit sabihin mo pang matagal ka ng Kristiyano, baka kaya ka naglalamira sa kasalanan kasi hindi ka pa Kristiyano. Subukan mo magsisi, baka ito na umpisa. Pero again, yung pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagbitaw sa kasalanan, pag-iwan ng kasalanan. Hindi mo pa pwedeng tangay-tangay ang kasalanan, papasok ka ng langit. Walang ganun. Walang makasalanang papasok sa langit. Sino lang? Walang papasok sa langit, pastor, kasi lahat tayo mga makasalanan. Pero tayo, yung makasalanang napatawad at pinapatawad sa ating kasalanan. Sino yung pinapatawad sa kasalanan? Yung nagsisisi ng kasalanan. Katuwing may Lord Supper tayo, hindi nawawala yung panahon para tayo magtika, magsisi. Ang pagsisisi, hindi minsanan. Why? Kasi palagi tayo nagkakasala. Tama. Hello. O sige, kunin na tayo ng Lord. Mamaya, pagkatapos sa service, kunin na tayo lahat ng Lord. Ang pupunta kaluluwa mo. Yung mga newly baptized, at least, sariwa pa sa kanila. Kasi na-interview sila ron. Kasi di sila pwede i-baptize kung di sila saved. Pero tayo, tagal na nating kumusta tayo? Anong sagot natin doon sa aminin natin? Ano ngayon masasabi natin sa alamin natin? Kasi by now, dapat alam mo na. Meron pa. Look at Romans 14. Romans 14. Look at verse 16. Actually, wag na nating talakayin yung kabuuan ng Romans 14. Kasi ang issue sa Romans 14, yung mga bawal kainin.
Kung galing ka sa Judaism, maraming mga karning bawal kainin. Kung naging Kristiyano ka, ang isang dating Hudyo, natutunan nila yung katotohanan na yung pinagbawal sa Old Testament, lininis na sa New Testament. So, may mga matagal na naging Kristiyano na nauunawaan nila yung katuturuan na yun. Pero may mga bagong Kristiyano na hindi pa rin nila nauunawaan masyado yung paglilinis. Kaya bawal pa rin ang karne. Bawal pa rin. Kaya yung mga dati ng Kristiyano, kumakain na, may sinabi sa verse 16, let not then your good be evil spoken of. Kung sa tingin nyo, hindi masama na kumain ng karne, kumain kayo, kaya lang, ingatan nyo na huwag maging katitisuran. Yung nga, let not your good be evil spoken of. Hindi porket okay na yan, pero merong mga, ang paniniwala, hindi okay, mag-ingat ka naman. Why? Verse 17, tingnan nyo. For the kingdom of God is not meat and drink. Ang buhay Kristiyano, walang kinalaman sa pagkain, pag-inom. So, hindi siya, hindi siya big deal spiritually. Yun yung sinasabi, pagkain, pag-inom. Ano yung big deal sa buhay Kristiyano? Tuloy natin. Verse 17. The kingdom of God is not meat and drink, but righteousness. Tama ba yung narinig ko? Hindi. Actually, hindi pwedeng hindi maging tama kasi yan yung nakasulat eh. At hindi pwedeng baliwalay niyan. Kung Kristiyano ka, yan yung number 1 agenda natin sa buhay. Kaya wag mo ipangalandakan yung, by grace through faith tayo eh. Hello? Kung Kristiyano ka, ang number 1 na nire-require sa atin is righteousness. Namumuhay tayo sa katuwiran. Ano yung kasunod? Kapayapaan. Ano yung kasunod? Joy in the Holy Ghost. Verse 18. For he that in these things serveth Christ. Ito yung next word. Is acceptable to God and approved of men. What is acceptable service? Those who are living in righteousness, in peace, and joy. At yun yung nakapaloob sa paglilingkod sa Panginoon. Tignan nyo. Kaya yung acceptable service, it brings joy. Kaya yung mga balugong, hindi mo mapipigilan sa ginagawa niya. Bakit? Kagalakan niya maglingkod sa Lord. Hello? Peace. Kaya matino pakikitungo niya. Kapilit niyang inaayos yung relasyon niya. Hindi lang sa Diyos, kundi sa kapwa niya. Bakit niya inaayos? Kasi ayaw niyang maging baluktot. Yun nga. Kasi righteousness ay katuwiran. Pagiging matuwid. When it comes to our relationship with God, our relationship with our fellow men. For he that in these things serveth Christ is acceptable to God and approved of men. Kaya anong ginagawa natin? Verse 19. Let us therefore follow after the things which make for peace and the things wherewith one may edify another. So yun yung ginagawa natin dito. Kaya tayo nag-sharing. At sa sharing natin, nagtutulungan tayo with the point na gusto natin makapagpatibayan. Ayun. So that we may edify one another.
Yun yung diwa ng fellowship. Yun yung diwa ng ating relationship. Hindi lang tayo nagsasama-sama for the sake ng pagsasama-sama. No, we have a higher purpose. Kaya kung di ka kasali doon, saling pusa ka. Kuha. Dapat kasama tayo ron. Dapat yung direksyon natin na tinatahak, papunta ron. Papunta saan? Perfection. Hindi man tayo magiging perfect sa mundong ito, pero yung direksyon natin, papunta dapat dun. O, palagay ko, walang magtataas ng kamay. Pag tinanong ko, sino rito perfect na? Walang makakapagtaas ng kamay. Kasi pag nagtaas ka ng kamay, pupukulikin namin ng bato. Kasi sinungaling ka. Kasi wala pang perfect sa atin. Pero hindi rin tama kung Kristiyano ka na hanggang ngayon namumuhay ka sa kasalanan. Hello? Kasi isang dahilan kung bakit ka naging Kristiyano kasi nagsisi ka ng iyong kasalanan. Tama? So, sino problema? Aminin. So, ano yung napag-alaman natin? Ano yung napag-alaman natin? Na po pwedeng maging katanggap-tanggap ang ating buhay. Paano? Magpagamit tayo na kanya. Isuko natin ang ating buhay. Kaya yung yield, yung be an instrument of righteousness, yun yung paraan para maiwan natin ang buhay na taliwa sa kalooban ng Diyos. Ano yung huli? Ano yung third word? Aanihin. Bakit kailangan natin maglingkod ng katanggap-tanggap sa Kanya? Bakit? Kasi meron tayong ikatlong salita na pag-uusapan. Kasi ano man ang ginagawa natin sa buhay nito, mga kapatid, aanihin natin balang araw. Yung nalulung ka sa droga at hindi ka bumitaw, pag nagkasakit ka, nagsimulang bumagsak ang katawan mo, yun yung pag-aani. Kasi ano man ang itinanim, siyang aanihin. O tignan nyo, 2 Corinthians chapter 5. Second Corinthians 5. Look at verse 9. 2 Corinthians 5:9. Tingnan niyo. Wherefore, we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Tagalog. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling niya. Ano yung pinakananais? Maging kalugod-lugod o katanggap-tanggap. Natanong nyo ba bakit? Verse 10. What verse 10? For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that which he hath done, whether it be good
Verbal. Bakit natin dapat pakasiguruhin na yung buhay natin umiikot kay Kristo para maging katanggap-tanggap tayo sa Kanya? Bakit? Kasi balang araw, aanihin natin ang lahat ng ginawa natin sa buhay na ito. Masama o mabuti? Hello? Kaya yung as it is appointed unto men wants to die, Hebrews 9:27. But after this, the judgment. Kaya ang katapat ng namumuhay sa kasalanan, kamatayan. Yun yung katapat. Kasi sa kamatayan magtatapos ang lahat ng mga din pinaggagawang kasalanan. At sa kamatayan din, pagkatapos na mamatay tayo, dun din tayo hahatulan sa lahat ng ginawa natin. Kaya hindi natin kailangan maghatulan. Pero pwede tayo magtuwiran. Yung hugasan ng paa, ang diwa nun, tuwiran. Confessing of faults one to another. Meron tayong dapat ituwid, meron tayong dapat itama sa bawat isa. Responsibilidad natin maghugasan ng paa. So yung foot washing is not a practice na dapat nating ipagpatuloy na ginagawa. No, it is a principle. Nang sabi ng Lord, hindi mo na kailangan maligo ng buo kasi kung nahugasan ka na, malinis ka na. Pero bakit kailangan linisin yung paa? Kasi yan yung nadudumihan sa araw-araw natin paglakad sa mundo. Hello? Kaya kung naitutuwid tayo, napagsasabihan tayo, nare-rebuke tayo, huwag kang magagalit. Huwag kang magagalit. So we labor na sa buhay nito, yun yung pinagsusumikapan natin na tayo ay maging kaaya-aya at katanggap-tanggap sa Panginoon. Why? Kasi balang araw, ipagbibigay sulit natin ang buhay nito. Kaya kung ngayon pa lang, inaayos natin yung buhay natin, ay wala nang dahilan para, di ba, hatulan ka pa. Kasi ano pangako ng Diyos? Kung ating ikukumpisal, ating ipapayag ang ating kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay patatawarin at lilinisin. So, sino ipapasok ng langit? Yung mga pinatawad at yung mga nilinis. Hello? Malinis na ba tayo? Actually, kung naligo ka kanina, medyo masasagot mo ng tama yung tanong. Why? Kasi sa totoo lang, ang normal na nag-iisip na tao, hindi niya gustong marumi siya. Ganon din ang isang Kristiyano. Nagdudumihan tayo, pero gagawin natin ang lahat para maglinis tayo. Tama? Hindi yung maliligo ka lang pag nangangamoy ka na. Di ba? Magpapalit ka ng damit pag may amoy ka na. Tuwing ligo natin, palit ng bagong damit. Tama? Kasi kung normal yung pag-iisip natin, ayaw mong marumi. Ayaw mong nangangamoy. Kumusta si spiritual? Ganon din ba tayo? Hello? The kingdom of God is righteousness, peace, and joy. Kaya kung naglilingkod tayo sa Panginoon, ang katanggap-tanggap na buhay ay buhay na ipinamumuhay sa katwiran, kapayapaan, at
kagalakan. Yung susunod na message dito, pag-uusapan natin, paano tayo makakapaglingkod ng katanggap-tanggap sa Panginoon? Yun yung pinaka-buod yung ikalawang punto na alamin. Yun yung aalamin natin sa susunod.